So nasa virtual studio na po natin si Elmer Martin from Cagayan Region 2. Tawagin na natin at isama na natin dito para ayun, magandang gabi sa iyo, Elmer. Hi sir, good evening po. Oo, tayo ngayon ay live dito sa Kwentong Low Carb 89th episode, no? So bumati ka sa ating mga taga-subaybay at mga miyembro ng Life Without Rice movement. Go ahead, please. Yes sir, good evening po sa ating lahat. Ako po si Elmer from Region 2. Sorry sir, hindi ko sanay sa ganitong talk. First time ever na nangyari sa buhay ko because of na member ako sa low carb na group na to. So yun po. Ang purpose ko lang po talaga ng paglo-low carb is to reduce yung weight ko since active ako sa sports like cycling and running. So before kasi sir, nagsa-cycling ako, yun nga, medyo mabigat sa katawan and mabilis mapagod. So sa pagsa-cyclist ko since 2015 up to 2019, nag-enter ako sa long distance cycling, which is yun yung tinatawag nilang ODAX Philippines. So isa po ako dun sa isang naka-complete ng isang season nila last 2018, which I completed the challenge ng 200 kilometers, 300 kilometers, and 400 kilometers, and yung pinaka mahaba is yung layo is 600 kilometers. So gusto ko pang ma-enhance yung health ko, and after that na matapos ko yung endurance challenge in cycling, so nag-change ako kasama nung kasi may mga group ako sir dito na nagbabike, and then yun din yung group ko na nagra-run ngayon. So pero before that, yun nga, nasabi ko na gusto kong magbawas ng weight. Pagka nagkukwentuhan kami ng mga group ko, dahil nasa 84 ako 84, gusto kong magbaba ng weight, sabi ko. Sabi sa akin, hindi ka na makapagbaba ng weight dahil yung build ng katawan mo hindi naman taba. So kumbaga nasa muscles na, sabi ng ganun sa akin. Pero gusto ko pa rin na mag-reduce, makuha ko yung ideal weight ko kasi 5'7" ako. So yung nasa ideal weight ko, BMI ko is from 67 to 70 or 72 something. So nag-try ako nung bago ako tumakbo na nung 2019. Tumakbo na kami, nag-start na kaming tumakbo hanggang sa marating ko yung itong 2023. Actually, meron akong sinalihan din na yun yung first time ko na nag-try ng low carb. May sinalihan ako na 21K run. Mga 2 weeks pa lang siguro ako na nag-low carb. 21 kilometers po. So, na na mali dahil kumbaga lahat ng symptoms ng walang yung mahina ako, ganyan, kasi hindi ko na-practice yung talagang process ng paglo-low carb. So kumbaga halos hindi ko matapos yung 21 kilometers na yon dahil nag-cramps ako lahat na. For the last 5 kilometers doon na nag-start yung yung cramps ko lahat. And then bumalik ulit ako sa high carb. Pero yung sa isip ko pa din, hindi pa rin nawawala yung gusto kong magbaba ng timbang. And then, yan, hanggang sa nagbasa-basa ako. And then, inaral ko bago ko ulit na ginawa yung paglo-low carb. So, noong 2023, yun na, October, nag-decide ako ulit na subukan ko ulit. Through the help naman yung pamangkin ko before na naglo-low carb din siya. Sabi niya, Tito, try mo to, maganda. Sabi niya, maraming mapu-cure na sakit. So,
Actually, wala naman akong pinapagaling na sakit. Ang purpose ko lang talaga is mag-reduce ng weight dahil nga sa active ako sa sports. So, yun, October 2023, nag-start na ako mag-low carb. Pero pinag-aralan ko muna yung yung process niya. Naging silent reader din ako sa mga iba't ibang group ng low carb. Hanggang sa yun niya, mapasok na ako sa Life Without Rice. Ito na, yung sa page nyo po. Doon, ganun pa din. Nag-ano pa rin ako, silent reader pa rin ako doon. Pero, nakaset kasi sa isip ko, na-gain ko yung weight ko, na ideal weight ko in 4 months na nag-practice ako ng solid low carb. Pero natanggal ko po yung rice in 30 days. 30 days po. Opo. Yung bago ko tinanggal yung rice. Sa soft drinks kasi, sir, is sa carbonated drinks. Okay sa akin kasi hindi naman ako nagso-soft drinks eh. So, most, pa rin ako, sa pure water pa rin ako. Yung ginagamit ko. Yung iniinom ko. So, yung sa process ko, sa pag-alis ng low carb, ng carb, yung ginagamit ko. Yung una is yung breakfast ko. 10 days yan. 10 days. Nung nag-start na ako, first day ko, inalis ko muna yung breakfast. Pero ang pagkain ko po doon is 2 boiled egg, tapos meat, tsaka may vegetable. So 10 days yun. Pagka kumain ako, 10 days na walang breakfast na rice. Pero 3 meal a day po ako. So after, from first day to 10 days, yun yung walang breakfast po na rice. Tapos, pang 11 to 20 days, inalis ko na yung breakfast and lunch. Yung rice. So, ganun pa rin. Egg, meat, vegetable. So, pang 21 days to 30 days na, totally wala na akong rice. So, yun na. Egg sa umaga, egg sa tanghali, egg sa dinner. So, egg is life. Every meal be egg. Yes, sir. 4 months po yun. So, pero yung meat, vegetable, nandun yun. Kung kakain ako is talagang nutrients talaga. So, kasi kailangan ko ng more protein kasi nga nag-busy naman, naman ako, heavy workout yung ginagawa ko. So, kailangan kong kumain ng ganun. On the average, ilang egg, Elmer, daily consumption? 6, sir, 6. 6 per day. Minsan nga nagbabaon na ako ng egg. Pagka lumalabas ako, may boiled egg na ako nakalagay sa container. Tsaka yung pagkain ko na rin, nagbabaon ako pagka lumalabas ako na ng bahay. Okay. So, hanggang sa 4 months, unti-unti, na-meet ko na talaga yung yung ideal weight ko na gusto ko din na ma-attain para sa sarili ko. Okay. And then, yun nga, sa low carb is, doon din ako natuto na magluto ng sarili kong pagkain. Kasi before, hindi inaamin ko sa sarili ko. Hindi ko talaga ako marunong magluto, sir eh. Pero because of low carb, marami rin akong natutunan yan. Unang-una yung pag-reduce ng weight ko, tsaka yung pag-prepare ng food. Pero ang ginagamit ko lang before is normal na salt, tapos white vinegar, pero coconut oil, yun lang ang ginagamit ko. Wala nang any seasonings na nilalagay ko. Very simple lang. Okay. So, and then, yun nga, ang result naman sa akin is good. Yung sa lakas ko, sa ginagawa kong sports activity is walang nagbago, kundi mas lumakas pa.
Lalo na nung running Lumakas ang ako. energy mo. Yes, sir. Lumakas yung energy ko. Yun nga, lumakas yung energy ko. Yung kung ano yung bilis ko or your pace ko before na high carb ako, bago ako nag-start ng 2023, kumbaga, mas mabilis ako ngayon. Dahil yung weight ko, wala na akong dinadalang excess baggage eh. Oo. Malaking bagay yung 16 kilos na nawala sa'yo. Ha? Yes, sir. Oo. From 84 to naglalaro na yung timbang ko is 68 to 70. Yun na lang. Mine-maintain ko na lang po ngayon yung yung weight ko. So yun nga, yung result is okay sa akin. Wala akong problema. Happy ako sa kung ano ang health situation ko ngayon, yung body build ko ngayon. So wala akong naging complaint. Sa mga ano yan, yung kahit yung discomfort, sir, sa feelings, nararamdaman mo kasi siyempre from high carb to low carb. Yung discomfort hindi ko po na ano yun na feel o wala akong na feel na ganun dahil nga dumaan ako sa process eh. So inaral ko muna bago ko ginawa. Oo, inaral ko muna po. Liban sa Elmer, nabanggit mo na yung unang attempt mo sa first 2 weeks ay nakaramdam ka ng discomfort. Siguro that is the keto flu symptoms, tapos sumama ka doon sa pagtakbo. Yun yung first 2 weeks, first attempt mo. No sir, wala pa akong discomfort na feel. Doon pero yung una sir, yun yung unang nag-feel ako. Yun yung unang feel ako. Doon ako nakaroon ng naramdaman doon sa takbo ko. Pero etong nung nag-start na ako nung panibago, yung second, up to now, wala pa akong na-feel na discomfort. Yeah. Para sa akin, yung sabi nila na nagbabasa ako, yung naglalagas ng buhok. Ito, nalagas na siguro. Wala nang lalagasin. Joke lang po. Ano lang talaga. That is natural sa'yo, no? Summer po kasi ngayon dito sa amin, sir. Kaya ang init. So, presko kasi pagka ganito. Oo, tama yan. No? Alam niyo naman dito sa place namin, talagang mainit siya. So, balik po tayo doon. Yun nga, yung sa resulta, malakas ako kesa kumpara dati. And then, tinatry ko din or ginagawa ko pagka-practice run namin, yung sa naka-fasted, ano ba to? Naka-fasting ako, nagra-run ako. Oo, fasted time ako, naka-fasting ako. So kaya kong tumakbo nang walang laman wala akong intake na kundi pure water lang. Oo. So, yun po yung ko. Kaya kong tumakbo kahit na malayo na wala akong ini-intake kundi tubig lang. Yun lang po yung ko. Electrolyte, sir. Wala po akong electrolyte. Kasi hindi ako marunong gumawa. Ano lang. Tawag dito. Tubig lang talaga po. Tubig lang po talaga. Kasi before, sir, nung wala tubig mo? Wala, sir. Wala po talaga. Pagka race day lang talaga, kung hindi ko pa maalala, tubig lang talaga. Tubig lang talaga. So, pagka maalala ko lang maglagay ng recently itong Himalayan salt, naglalagay lang ako, konti lang, para magkaroon lang ng lasa yung tubig ko. Before kasi sir, nung hindi pa ako nag-low carb, yung mga energy drink, nagiinom ako niyan. Pero magmula nung nung nag-low carb ako, unti-unti kong natanggal kasi kaya ko naman palang tumakbo kahit wala akong energy drink, yung mga Gatorade, mga Red Bull, mga ganyan-ganyan. So, eto na, wala. Pure water lang po talaga ako. Tama ka, Elmer, Actually, misnomer ang tawag nila dyan sa mga ganyan na energy drink. Hindi talaga energy drink yan,
Yan kasi Yes, sir. may mga sugar at food coloring. So, Yes po, yes po. in the long run, makakasama sa health talaga yung Yes, sir. mga energy. Kasi may nangyari, nung tumakbo kasi kami, nag-take ako ng energy drink. Di ko na i-mention yung name. Parang sumakit dito sa tiyan ko, dito. So, ininda ko yun ng 2 weeks. So, from there, hindi ko na talaga siya, from there, nung nakaramdam ako na gano'n, hindi ko na inulit-ulit. Hanggang ngayon, wala akong energy drink na iniinom. Tubig lang. Pagka maalala kong maglagay ng Himalayan salt sa tubig ko na 250 ml, yun lang po. Oo. So that's good. Yun nga, pag nagpa-fasting ako, sir, is since heavy yung activity ko, 12-12 and 16-8. Yun lang po yung fasting ko. Opo. Yun po yung pinaka-fasting time ko. Pinakamahabang fasting mo? Ano yung pinakamahabang fasting mo? Ilang oras? Doon lang, sir. Doon lang ako, 16-8 lang talaga. Okay. Yun yung pinakamahaba po. So, yung 2 meals a day, So, okay na rin. Yes, sir. 2 meals a day. Ang first meal ko is tanghali na. Tapos, ito na, evening. Yun na yung, yung last meal of the day ko. Kumbaga, mas pabor pa nga sa akin yung ganun dahil siyempre pag umaga, maraming ginagawa eh. So, magagawa ko yung mga gagawin ko. Tsaka hindi na rin ako nagugutom pagka ganung mga oras pa ng umaga. So, pasok sa trabaho, nakafasting pa rin ako. Yun na. Doon lang po ang ang fasting hour ko talaga. Hindi ko tinry na yung other fasting hour na 18-6, 24, hindi ko na po. Doon lang po ako, sir, kasi yun yung yun yung nakaset sa akin na ko lang. Yes, sir. Yun yung ko lang talaga, nakaset sa akin na yun lang hanggang doon lang ako. Alam mo, maganda yan. Siguro, later on, pwedeng i-try kung kaya ng 24 hours fasting. Siguro pagka walang event, pwede. Oo. Yes, sir. And, yun nga, sana yung iba, recommendation ko, sir, is encourage ko yung iba na, yun nga, hindi ho masama na wala po tayong carb sa katawan. So, ang napansin ko kasi dito, sir, nung before that, ang maraming tapon pagka marami kang kinakain na carb. So, alam niyo na siguro kung ano yung tapon na sinasabi ko. Pagka yung protein lang, konti lang. Kumbaga na-absorb ng katawan natin yung lahat ng kinakain natin. Unlike kung maraming carb, marami din yung excess, konti lang yung pasok sa atin. Yun yung alam ko, sir, yung pagkakaintindi ko lang din. Kung mali ako, pwede naman niyo akong i-correct. Kasi yun ang napapansin ko sa akin, sir, eh. So, yun lang. Sa mga bago na mag-enter sa low carb, ang advice ko is pag-aralan po mabuti. Kasi hindi biro yung ganitong practice. Kasi yan eh, mula pagkapanganak natin hanggang sa magkaisip tayo, na tayo eh, na yan na yung nakasanayan natin. Opo, yun na yung So, pag bigla kang pasok sa ganitong sitwasyon, so, pag-aralan, wag padalos-dalos para magkaroon tayo ng magandang resulta. Lalo dun sa may mga health issues. So, mas recommended na mag-consult muna sa sa trusted nila, physician or anumang ibig sabihin niyan. Low carb practitioners, no? Yes, sir. Yes, sir. Medical practitioners. So, hindi ho masama ang paglo-low carb, kundi nakakatulong pa po based on my experience. And then, syempre po, yun nga, yung sabi ko kayo, pag-aralan, and then, mindset.
Mindset po talaga. Kumbaga, sa isip, sa salita, at sa gawa. Kumbaga, kung ano yung nasa isip mo kasi sir, mindset mo, yun yung nilalabas ng bibig. Kung ano yung nilalabas ng bibig, yun din ng actions ng katawan, ng body natin. Oo. And then, siyempre sir, nandun na yung discipline sa pagpapractice ng ganitong healthy lifestyle. Yun. And then, consistency. Consistency lang po. Kasi kung wala po tayong consistency, always back to zero tayo eh. Babalik at babalik tayo sa zero. Paulit-ulit. Ano? Okay. Paulit-ulit. Wala po tayong matatapos pagka ganun. Yung sa ano naman sir, sa struggle sa mga cravings, hindi na aalis yun eh. Kasi syempre meron tayong favorite foods. Like sa akin sir is macaroni salad. Okay. Paano ko? Honestly naman, tumitikim po ako. Pero hindi yung ganun kadami and occasional lang. And ang ginagawa ko talaga pagka nakaka-intake ako ng medyo high carbs, kumbaga sinusunog ko siya. Ay dinadaan ko sa training ng running para maano ko. And then, wala na yun. Okay na naman ako. Okay. So, yun nga sir. Ano talaga, ito yung first time ko to speak sa ganito, magsalita sa ganito. Sa live broadcast. Through the help of, itong low carb. Which that wala akong regret na nag-low carb ako dahil nakikita ko naman sa sarili ko, okay sa akin. Okay. Sabi nga nila, sir, yes, sir. By the way, Elmer, i-describe mo nga briefly yung transition ng pagsisimula mo ng low carb. Trial and error yon, nag-self-study ka, wala kang coach, no? Pero later on, yes, sir, may coach ako lately, pero nakailang trial and error po talaga ako, naging silent reader sa lahat ng group. And then lately ako sa group natin ito, and then sa chat, yan sa group chat. And meron akong naging lately na coach na yun nga, yung inintroduce sa akin itong yung paggamit ng ACV at saka yung Coco Amino. So kay Ma'am Nens. Sino yan? Si Ma'am Nens po. Si Ma'am Nens. Si Nens. Yes po. Siya po yung nag-introduce sa akin. Ayan. Si Nens Bueno. Opo. Which is, okay po. Yun na po yung ginagamit ko. So, bali, 5 na po yung ginagamit ko ngayon. Yung Himalayan salt, Coco Amino. And, yun, yung mga tsaka yung coconut oil. Yan, sir. Yun na lang po yung, in replacement of, yung ko. And yun nga, yun din. Alam mo, with ACV na warm water sa umaga. Nag-a-add po ako ng... Pagkagising mo. Yes po. Pagkagising mo, yun nag-inumin mo. Yes po. Opo. So, thank you kay Alam mo ba, Elmer, si Nens Bueno ay runner din siya sa, I think, Hong Kong. Yes po. Yes po. Runner din siya, marathoner din siya. At dati siyang asthmatic, no? Naging guest din natin si Nens dito sa Kwentong Low Carb. Asthmatic siya, madali siyang mapagod hanggang sa naging runner siya, gumaling yung asthma niya, no? At natutuwa akong banggitin na si Nens Bueno ay isa sa mga very active at masipag na moderator ng ating page ng Life Without Rice Movement at mga group chat. Opo. And yun pa pala sir, no, nakalimutan ko. Before kasi may salamin ako. Oo nga, kumusta na? May salamin ako before. Pero etong last year, parang lang siya. Nagkataon na
na naiwanan ko or nawala ko siya. And then, yun, na-discover ko, okay na. Hindi na ako nagsasalamin from the start nung nawala ko last year yung salamin ko up to now. Yung dati kung hirap akong magbasa, ngayon medyo okay na siya. Reading glass ba yun? Low carb ko din. Elmer, reading glass, yes. Reading glass ba yun? Yung salamin mo? Yes po, reading yes po. Glass. Reading glass po. Reading glass po. Ano grado? Hindi ko maano yung grado niya, pero reading glass po yun, sir. Lahat-lahat na po yun yung ko, pang farsighted and driving, lalo na sa gabi. Pero ngayon wala na, kahit na gabi. So wala yun. Gumanda ang vision mo. Yes po. Gumanda po. Compare po dati. Yan ang gusto kong mangyari dito sa salamin ko eh. Gusto ko tanggalin to. Okay. Ayun sir, wala na. Hindi na po ako nagkasalamin. Kahit sa masinagan ako ng araw dati, pagka tumatakbo ko dati, pagka kailangan ko ng may shade. Kasi nga masakit sa mata, pero ngayon na natotolerate ko na yung araw pagka late ng matapos yung run. Natotolerate ko na yung araw. Dati hindi po eh. Sumasakit talaga yung ulo ko. Pero ngayon okay na. Okay. Ganito, Elmer, ang itatanong ko lang kung ang iyong default na pagkain, yung karaniwang eating pattern mo ay 2 beses na lamang. Yes po. Kailan nagsimula yon? For the last 2 years ba? Sir, nung after 4 months, nag-practice na po ako ng ganun. Oh, so ever since after 4 months hanggang ngayon? Yes po. Wow. So, na-adapt mo na talaga yung isa yan sa mindset na binabanggit mo at discipline. Kasi ang pagkain sa almusal is not a necessity kundi dahil nakagawian lamang. Yes po. Yun yung nakagisnan natin na kumain ng almusal. Tawag natin sa first meal ay almusal, Pero sa iyong low carb practice, sa eating pattern mo, 2 beses na lang at tanghali or alas 12 ang una mong kain. Yes po. Ang pangalawa ay alas 5, alas 6. Tama ba? Yes sir. Nandun na po yun. Okay. So yun ang iyong consumption ng energy mo sa for the next 16 hours dahil 16-8 yung iyong 8 hours ang eating pattern mo at 16 hours ang iyong intermittent fasting. Yes po. Yun ang protocol mo ngayon. Yes po. Yun po yung pinapractice ko po ngayon, sir. I suggest, Elmer, pwede mong gawin once a month yung OMAD. One day or 2 days. Once a month. Yes, sir. Yes, sir. Open naman po tayo sa ganun, sir. Open naman tayo sa ganun. Isang araw, up to 2 days lang naman, 2 days a month. Parang ganon. Yun ang magsisilbing parang for a short description, pwedeng maintenance mo, Kasi let's say 23 hours ka naka-fasting, 1 hour lamang yung eating time mo. So yes, 23 hours na nagre-repair, nagre-restore, nagre-regenerate, nagde-detox ang ating katawan. So the longer the fasting period, the better na nagpo-promote ng wellness and longevity para sa atin. Bagay na bagay yun sa mga runner, sa mga athlete tulad mo. Yun nga daw po yung yung sa benefits ng fasting na mas mahaba para mag-repair yung katawan natin kung ano man yung kasi open naman po tayo sa ganong pattern ng eating kung
I twice think a month. ready ka Kaya na. po siguro yun, sir. Kaya po yun. Yeah. Ready ka Kaya na po niyan gawin. dahil more than 1 year ka ng pat adapted ka. Yung 2 meals a day, that is Yes po, a opo. manifestation of you are a fat adapted practitioner na eh. Kaya i-challenge mo yung katawan mo. Parang bigyan mo ng bagong challenge. At yung challenge Yes, sir. na Yes, yan, sir. Opo. stretch mo yung Yes po, itatry po natin kung ano pong magiging resulta. And malalaman niya din yung result. I-share mo sa ating page o sa ating chat group yung ganong mga progress na Yes po, magagawa. yes po. Yes po. Okay. May share po ulit ako sa sir, sa this coming March 8. Magmamarathon po ulit ako 42 kilometers. Oh. Wow. Yes, sir. Fasted. Subukan mo siguro try ko yung kung kaya kong mag-fast, naka-fasting yung run na yon. I-prepare mo mabuti. Ang susi dito, Elmer, yung ang kainin mo doon sa eating period mo ay damihan mo ang fat. Yung combination ng fat and protein, mas damihan mo yung fat. Let's say ganito, liempo, yung pork liempo, ang mas kainin mo dahil mas marami ang fat content noon kaysa yung protein niya. Pero that is complete combination yung fat and protein. At samahan mo pa ng itlog. Kung halimbawa naka-OMAD ka, kumain ka ng siguro 6 to 10 na piraso ng itlog. Yun yung energy mo na gagamitin sa loob ng 23 hours. No? I-try mo yan. At yun ang magsiserve na energy mo liban sa repair ng mga cells at ng mga muscles natin, yung mga protein content ng egg, no? At bagay na bagay sa mga athlete yung on the average mga 8 hanggang 10 egg per day. Pinakamahina yun. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Kasi sa akin kasi 6 lang to eh. 6 lang po sa akin. Dagdagan mo. Ayun yung energy mo mag-explode ang energy mo. Okay, ang tabayanan natin yung ganyang pagsali mo sa competition. Kailan ito? Ngayong March na ba yan? Sa March 8 po. March 9, sorry. March 9 po. Okay, Sunday. Malapit. Next sa Sunday po, yes po. Kumbaga naka na po kami ngayon, sir, rest na lang po, rest. Para pagdating ng event is fresh na yung yung muscles ng namin. Namin. Okay. Maraming salamat, Elmer. At himan kita ng maikling pananalita, na pamamaalam na pananalita bago tayo maghiwalay dito sa ating kwentuhan dito sa karanasan mo sa low carb. So go ahead please, huling pananalita mo. Yes, good evening po ulit sa atin, no, lahat. So wag po kayong matakot na sumubok na mag-low carb dun sa mga gusto. Pag-aralan lang po ng mabuti. Yun lang po yung may advice ko. And then yun nga, yung sabi ko kanina na yung mindset natin, dapat nakafocus lang yan. Dahil maraming maraming temptation maraming bully, maraming lahat nandyan yan. And then, siyempre, yung number 1, yung discipline sa pagkain, tsaka yung consistency. Yun lang po yung in-apply ko po kasi, sir, Yung mindset ko, discipline ko, at tsaka yung consistency ko. Okay. And sir, pwede bang nanonood po kasi yung mga ka-group ko Yeah, sige. Yeah. Okay lang. Shout out kayo dyan. Sunod na rin kayo. Sunod na kayo. Mag-low carb na rin kayo. Power of low carb. The best. Sir, good evening and God bless po sa lahat. Ano pangalan ng grupo mo? Cagayan Running Mamaws. Shout out sa inyong lahat. Yes. And yung lahat ng running community sa Tugigaraw. Okay. Sunod na kayo. Mga sir, ma'am. Okay, maraming salamat, Elmer.
Martin. Si Elmer Martin mula sa Cagayan Valley sa Region 2 at isang atleta, isang runner at siya ay tumatakbo kahit nasa state ng fasting siya. No? So muli maraming salamat Elmer at magandang gabi. Padayon sa iyo. Yes sir. Good evening po. Thank you po sa opportunity.